Eto, pagkatapos madawit ng pangalan ni ni former Senator Bong Revilla, mga kababayan, sa mga revelasyon na sinabi ni Henry Alcantara, nagbigay po siya ng kanyang tugon na kung saan maring itinatanggi daw ni dating Senador Ramon Bong Revilla na sangkot siya sa maanumalyang flood control projects. Ito ay matapos siyang idawit ni ex-DPWH Engineer Henry Alcantara na nakakuha umano siya ng kickback sa flood control funds. Sabi dito, mga kababayan, ni former Senator Bong Revilla ay deny. Wala po akong kinalaman diyan. I have nothing to do with any of that. Yan mga kababayan, yung mismong tugon ni Senator Bong Revilla. Kaso nga lang ang problema, makukulit kasi yung mga kababayang Pilipino natin, yung iba, masyadong mga detective. Nakuha niyo yung punto? Magagaling mag-imbestiga. May nakita sila, mga kababayan. Ito may nakita sila dito na kung saan sabi dito, mga kababayan, sa DCRH, ito daw, ungkatan, all DPWH post resurface after Henry Alcantara links Bong Revilla to flood control corruption. So ngayon kung titingnan nyo, sabi po dito, eto, yan. Tingnan, kumakalat sa social media ang mga litrato ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. mula sa isinasagawang inspeksyon sa mga flood control project sa Paumbong at Hagonoy, Bulacan noong Agosto 2023. Kasama sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Martes, isiniwalat ni Alcantara na sinabi umano sa kanya ni dating DPWH Yusek Bernardo na nakalaan umano para kay Revilla ang GAA insertion na nagkakahalaga ng 300 million noong 2024. So ngayon kung titingnan nyo, mga kababayan, ayan medyo may butas nga lang yung naging paliwanag kanina ni Henry Alcantara kasi sinabi niya wala siyang personal na ugnayan, hindi niya nakakaharap, hindi niya nakakahalubilo. Etong si Senator Bong Revilla ay maliwanag na nasa litrato. Ayun yung mga litrato nila, mga kababayan, na kung saan kasama dito ni Senator Bong Revilla, eto pong si Henry Alcantara na nag-iinspeksyon ng isang flood control project, mga kababayan, dyan po sa Bulacan. Ang problema dito, kung mapapansin nyo, ang layo ng Bulacan sa Cavite. Di ba layo ng Bulacan sa Cavite, mga kababayan? Bakit nakakarating doon yung proyekto ni Senator Bong Revilla Jr., ni former Senator? Di ba? Ayan Tapos alam niyo ang pinakamasakla pa dyan, bukod pa po dyan, mga kababayan, di ba nadawit na etong former Senator Bong Revilla, may mga kumakalat pa po na balita na kung saan, ayon po dito sa 1PH, may dalawa pang senador. Ayon kay Attorney Raymond Fortun, abogado ni Bryce Hernandez, may dokumentong nag-uugnay umano sa 6 na senador, kabilang ang 4 na incumbent, gaya ni na Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada, sa controversial sa flood control project. So ibig sabihin, kung tutuusin, mga kababayan, meron pang mga ibang senator na madadawit po dito. Ang expected ko dito, possible na baka si Bongo yan, or di kaya naman, mga kababayan, Mark Villar. Kasi may nakita po tayong video na kung saan, mga kababayan, eto, grabe pala, 18.5 billion pesos ang nakubra ng umano'y Villar and Aguilar link companies, mga kababayan. Ibig sabihin, nakakuha ng 18.5 billion na proyekto siguro o halaga ng proyekto sa gobyerno etong kumpanya, mga kababayan, or construction firm ng Villar and Aguilar. So ngayon, mga kababayan, ito i-play po natin. Ay, shoutout kay Tol Chris Ulo Ayan, shoutout kay Tol Chris Ulo. Sabi dito, paano naman nasabi ni Erwin Tulfo na walang nagnakaw, abang-abang siya sa flood control ng ACT-CIS. Sana ganyan pa rin prinsipyo niya, ibalik ang pera ng taong bayan, baka bigla siya tumahimik. Isa pa nga yun Pero, isunod natin sa mga susunod na araw. Anyway, mga kababayan, ito, play natin. Higit 18 bilyong piso na kontrata
na nakuha umano ng kumpanya na may koneksyon kay dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar ang naisiwalat. Na-award umano ang bulto ng proyekto kung hindi sa baluarte nila sa Las Piñas ay sa malaking bahagi naman ng Calabarzon. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. We have to push for more accountability sa mga projects. Dapat dagdagan pa yung mga measures natin para hindi na maulit yung mga substandard projects. Ito yung highlight na binitawang salita dati ni Senator Mark Villar. Sa kauna-unahang pagkakataon na nagsalita po siya, sa mahabang panahon na natahimik siya, ito po yung sinabi niya yung about sa master plan na nag-viral pa nga kasi alam naman natin na naging secretary siya ng DPWH sa panahon po ni Digong. So ngayon, ang titingnan natin dito mga kababayan kung kailan naigawad itong bulto-bulto ng proyekto na nagkakahalaga ng 18.5 billion pesos dito po sa company na naiiugnay o naiilink dito po kay Villar. So ngayon, kung ito po ay naigawad sa panahon ni Digong na siya ay secretary, bawal po yun mga kababayan. Anyway, tuloy natin. August 19, 2025 nang magsalita si Senator Mark Villar sa Senate Blue Ribbon Committee para isulong ang pagkakaroon ng isang master plan sa flood control projects at pagpapalakas ng accountability measures sa mga proyekto ng pamahalaan. Si Senator Mark ang nagsilbing DPWH Secretary sa Administrasyong Duterte mula 2016 hanggang 2021. Siya rin ang naglagay sa pwesto ng ilan sa mga itinuturing na BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Ilan sa most controversial personalities ngayon sa flood control scandal. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa datos ng DPWH, napag-alaman ng aming team na ang isa sa top public works contractor sa Las Piñas na siyang kilalang baluarte ng mga Villar ay pagmamay-ari mismo ng pinsan ni Senator Mark. Ayon sa datos ng DPWH, nakapagtala ang I&E Construction Corporation ng mahigit 4 billion pesos worth of public works contracts sa National Capital Region mula 2016 hanggang 2025. 84 out of 89 projects nila sa Metro Manila matatagpuan sa Las Piñas. Grabe! Na nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos. Pero sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tila mas malaki ang nakubra nilang mga kontrata sa Calabarzon. From 2016 to 2025, nakakuha ng 45 DPWH contracts ang kumpanya na aabot sa 4.6 billion pesos. Yan ay sa kabila ng hindi nila pagkakaroon ng proyekto noong 2018 at 2019. Ayon sa datos ng DPWH, pinakamalaking bulto ng kanilang mga kontrata sa Calabarzon makikita sa iba't ibang bayan ng Cavite, na siyang kilalang lugar din ng ilan sa mga massive private at real estate properties ng mga Villar. Ang kasalukuyang authorized managing officer ng kumpanya, si former Las Piñas Councilor Carlo Aguilar. Natalo siya sa nakaraang halalan matapos kalabanin sa pagka-mayor ang pinsan din nitong si April Aguilar. Tumakbo si Carlos sa ilalim ng Villar Matriarch at nooy congressional candidate na si former Senator Cynthia Villar. Sa mga nakalap na dokumento ng Billionaire News Channel, tila nailipat lamang ang kumpanya sa pangalan ni Carlo Aguilar nitong nakaraang taon. Base yan sa isang 2024 contract ng DPWH. Sa isang 2017 contract naman, isang Manuel Ilagan ang nakalagay na presidente ng kumpanya. Sa 2022 contract naman na ito, isang Maria Angelica Amy Ilagan na ang nakalistang presidente. Ayon sa neophyte congressman ng Las Piñas City na si Mark Santos, kilala ang mga Ilagan, Aguilar at mga Villar bilang malalapit na pamilya sa isa't isa. I think it's So ibig sabihin mga kamag-anak ni Mark Villar yung nakakubra ng napakaraming proyekto? Grabe no? Di ba kung tutusin mga kababayan, pagkakaalam ko pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, kapag ka ang isang politician mga kababayan o isang ipagpalagay natin secretary, lalo na at DPWH, naging secretary itong si Mark Villar, ang pagkakaalam ko bawal makakuha yung mga malalapit niyang kamag-anak ng proyekto sa gobyerno. Kasi nga, may conflict of interest. So ngayon na nakakapagtaka dito, noong mga panahon mga kababayan na secretary ng DPWH itong si Mark Villar, bakit niya hinayaan na makakuha ng proyekto yung mga malalapit niyang kamag-anak? Di ba bawal yan? well known naman dito sa Las Piñas na matagal na nilang kakilala yung mga Ilagan at maraming kontratang nakuha dito. Tingin ko ito yung isang nasasangkot na senator mga kababayan kasi may dalawa pa sa Las Piñas, especially during the time ni Senator Mark Villar when he was the DPWH secretary during that time.
Bukod sa I&D Construction, inilahad din sa amin ni Congressman Santos na mayroon pang isang kumpanya ang pinsan ng mga Villar na nakakubra rin ng hundreds of millions of pesos worth of DPWH contracts. Ayon sa Grabe. sumbong sa Pangulo.ph, nakakubra ang Motion Trade Development Corporation ng 4 na flood control projects mula 2022 sa mga lalawigan ng Cavite at Quezon. Aabot ang presyo ng mga kontrata sa 390.9 Pwede si Arce, mega love shoutout ha. million pesos. Ang authorized managing officer, mismong si Carlo Aguilar din. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, walang kontratang hinahawakan ng Motion Trade ng mag-isa at laging may ka-joint venture. Dalawa ang nakita naming common companies na laging katuwang ng Motion Trade. Una, ang I&E na pagmamayari rin ng mga Aguilar. At ikalawa naman, ang Omnicon Builders na pagmamayari ng isang Lloyda Dumali. Nakakita ang aming team ng dalawang kontrata ng Motion Trade at Omnicon Builders sa Las Piñas. Parehong flood control structures na nagkakahalaga ng 93.5 million at 85.9 million pesos. Grabe. Ayon kay Congressman Santos, mayroong 4 na contractor sa Las Piñas na nakakuha ng pinakamalalaking bulto ng mga kontrata ng DPWH. Kabilang dyan ang dalawang kumpanyang pagmamayari ni Aguilar at ang Omnicon Builders. Sinuri rin ng aming team ang Omnicon Naniniwala kayo na walang kickback noong mga panahon na yan. Etong si Secretary Mark Villar. Lalo na't laganap yung build nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Naniniwala kayo wala siyang kickback dyan? Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, malakas ang paniwala ko na baka isa siya sa mga senator na tinutukoy, dun sa dalawang senador na tinutukoy na kasangkot din dito sa matinding katiwalian patungkol po sa mga flood control, yung kumikickback ika nga. Anyway, tuloy pa natin. Builders at napag-alaman namin na halos lahat ng kontratang hawak nito matatagpuan lang din sa Las Piñas at Cavite. Grabe Kung mga pababasehan palpak, ng no? sumbong sa Pangulo website, nakakubra ang kumpanya ng 21 flood control projects mula 2022 na nagkakahalaga ng 1.3 billion pesos. 19 ang matatagpuan sa Cavite, 2 sa Las Piñas City at 1 naman sa Batangas. Sa mas malalim na pagsisiyasat ng Billionaire News Channel, napag-alaman ng aming team na tila konektado rin sa isa pang pamilyang malapit din sa mga Villar ang Nako! nagmamay-ari ng kumpanya na si Lloyda Dumali. 2014 nang umattend si Dumali sa mismong birthday celebration ni late Cavite Governor Ayong Maliksi. Ang anak nito na si incumbent Imus City Mayor Emmanuel Maliksi makikita naman sa isang picture kasama rin si Dumali noong 2018 sa isang restaurant sa Imus. Sa pagsisiyasat ng aming team, napag-alaman namin na mismong ang oath-taking ng One Imus Legacy Team ni Mayor Maliksi noong 2019 isinagawa sa isang kilalang hotel kasama mismo si nooy Senator-elect Cynthia Villar. Nako! Sa isang 2025 post naman, dumalaw ang Diwa Party List sa pangunguna ng isang Baby Aguilar sa Imus para maghatid ng kanilang tulong sa lungsod. Hindi nakaupo ang Diwa Party List sa 20th Congress, pero mula 2010 hanggang 2019, naupo bilang representative nito ang asawa ni Senator Mark Villar na si ngayoy DSWD Undersecretary Emeline Aglipay Villar. Ang kapatid ni Yusek Emily na si Michael Aglipay naman ang humalili bilang representative ng party list. Si former Congressman Aglipay rin ang nakalagay na CEO ng Maxi Homeland and Development Incorporated, isang kumpanya na una nang inireport ng Philippine Center for Investigative Journalism na na-acquire ni Senator Mark mula pa noong 2009. Kung susumahin, aabot sa 233 projects o katumbas ng 9.8 billion pesos ang mga kontratang nakuha ng Omnicon Builders sa NCR at Calabarzon mula 2016. Ay, Bryla Vincent, igagamaw, mega love shoutout. Thank you sa mga agang pakapi ha. Malalaking bulto nito makikita sa Cavite at Las Piñas. Grabe. Ayon sa datos ng DPWH, biglang lobo ang mga kontratang nahawakan ng Omnicon sa Calabarzon mula 2021. From 356 million noong 2020, naging 887 million pesos ito sa sumunod na taon. By 2024 and 2025, umaabot na sa mahigit 2 billion pesos ang mga nakukuha nitong kontrata sa rehiyon. Kung pagbabasihan ng mga datos na nakuha ng BNC, aabot sa at least 367 contracts from 2016 o katumbas ng 18.5 billion pesos ang nakubra ng umano'y Villar and Aguilar-linked companies sa loob ng mga taong naging DPWH Secretary at Senate Committee on Public Works Chairperson si Senator Mark Villar. Dapat talaga mga kababayan, sa totoo lang, dapat talaga ibaba yung taon ng investigasyon. Dapat hindi magsimula sa 2022 eh. Dapat kung tutusin, simulan yan pamula 2014 mga kababayan pataas. Para nang sa ganon, mabuklat talaga lahat ng katiwalian, hindi lang sa panahon ni PBBM, kung hindi sa panahon ng dating administrasyon. Kasi biruin nyo, ngayon lang lumalabas. Ibig sabihin, matinding problema na po pala yan
sa panahon ni dating Pangulong Duterte. 'Di ba? So matinding problema na po yan na hinayaan lang ni Digunggong na magpatuloy. At dito lang nasa watayan sa panahon ni PBBM. Kaya nga dapat ibaba yung investigasyon. Kasi sobrang talamak mga kababayan yung mga kickback na yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte especially dahil nga doon naging secretary ng DPWH ito pong si Senator Mark Villar. So maliwanag naman na ito daw pong Villar and Aguilar link companies mga kababayan ay nakakuha ng proyekto na nagkakahalaga lahat-lahat ng 18.5 billion pesos mga kababayan. So malaki impossible na ito yung tinutukoy na isa sa mga senator mga kababayan na sangkot sa maanumalyang flood control at mga kickback na ganyan system. Ano po, lalo na at naging secretary siya ng DPWH at talagang alam naman natin na kung ikaw ay secretary ng DPWH, bawal ka magbigay ng kontrata o proyekto sa mga malalapit mong kamag-anak. Kasi sinasabi po yan mga kababayan. Anyway, kayo po, ano po masasabi ninyo? Hingil po dyan mga kababayan sa topic na yan. Ano po ang komento ninyo? Hingil po dito sa pagtanggi ni Senator Bong Revilla sa mga aligasyon ni Henry Alcantara pero kalaunan na booking din ng mamamayang Pilipino na may ugnayan. Mga kababayan, at ano rin po ang komento ninyo hingil po dito kay Senator Mark Villar na posible na ito po yung tinutukoy na senator na kasabwat din sa maanumalyang flood control. So comment below na lamang po